nakahanda na ang lahat ng mga kinakailangan tulong. Inihagyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagtama ng dalawa pang bagyo sa bansa. Sa ngayon ay maigpit na binabantayan ang Hilagang Luzon kung saan 8,000 residente malapit sa Cagayan River ang kinailangang ilikas. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Aljo, mahigpit na binabantayan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglabas ng bagyong Nika sa bansa. Kasabay niyan ang puspusang paghahanda para sa dalawang bagyo na inaasang papasok dito sa ating bansa. Palabas na ng bansa ang severe tropical storm Nika, pero dalawang bagyo pa ang inaasahang papasok sa bansa. All hands on deck ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa paparating na bagyong Ophel at Pepito. Ayon kay Pangulong Marcos, maagang nag-deploy ng mga relief goods at nagpwesto ng mga makinarya na kinakailangan sa pagresponde. We've done the usual standard procedure where we have pre-positioned our equipment and our relief goods, and we will just have to see where the areas are that will be particularly hit. Hindi man karaniwang nangyayari ang pagpasok ng magkakasunod na bagyo sa isang linggo. Tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi patitinag ang pag-agapay ng gobyerno. Kahit na may bagyo, kahit na malakas ang hangin, nasa labas sila. Dahil kaya pa naman kaya pa naman daw. Sabi na they can still work to clear trees that fell, to yung mga poste na nahulog para may daanan ng relief goods natin. Posibleng tahaki ng bagyong Ophel at Pepito ang mga lugar na hinagupit ng bagyong Nika sa Northern Luzon. Nakataas na ang flood warning sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Cordillera. Babala ng Pag-asa. So yung concentration talaga ng moderate to heavy rains, makikita natin, ay nasa nakararaming bahagi ng Northern Luzon. So saturated na yung ilang bahagi po. So talagang malaki pa rin, or nandiyan pa rin yung chance ng mga isolated cases ng mga flash flood at landslide. Habang hindi pa tuluyang nararamdaman ng bagyong Ophel at Pepito, binuksan na ang mga gate ng 4 na malalaking dam sa Luzon, kabilang ang Buklaw, Binga, San Roque at Magat. Nagbubuga ngayon ng 130 cubic meters na tubig ang Magat Dam. Pwede natin samantalahin dahil nga wala ng mga pag-ulan doon sa downstream ng Magat Dam. So pwede nang mag-add additional opening, and then pagdating ng bagyong Ophel, pwede siyang mag-reduce pero hindi siya pwede mag-close kasi nandiyan yung bagyo para ma-minimize natin yung possible flooding downstream ng Magat Dam. Particularly dito sa portions of Gamud. Binabantayan ng posibleng pag-apaw ng Cagayan River. Nagsagawa na ng preemptive evacuation sa 8,000 individual na nakatira malapit sa ilog. Nakahanda namang buksan ang mas marami pang evacuation center, magbigay ng mga pagkain at iba pang tulong. Hindi pa po pwede makabalik sa ngayon dahil mataas pa po yung level ng tubig sa Cagayan River po. Pagkain naman ay sapat po. Sa ngayon ay patuloy ang replenishment na ginagawa ng DSWD sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Meron din tayong sapat na pondo for this. We have been sufficiently preparing for the typhoons. Lokal na pamahalaan ng mga apektadong lugar, pati na rin na ang national government ay nakaantabay lagi para po talaga matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Aljo, sa ngayon ay nasa 19,000 na yung mga naisailalim sa preemptive evacuation sa probinsya ng Cagayan, habang nasa 32,000 naman na food pack yung naipamahagi ng DSWD sa naturang rehiyon. Yan ang muna ang latest. Balik sa'yo, Aljo. Maraming salamat, Clazel Pardilla.